Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang pagbaligtad ng tadhana na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang International Criminal Court o ICC ay tuluyan na raw sumuko at itinigil ang lahat ng investigasyon matapos kumanig ang mga internasyonal na hukom sa panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga kalaban sa politika habang ang mga dokumentong selyado ng ginto ay nagpapatunay na ang agila ng Davao ay absuelto na sa lahat ng paratang sa harap ng buong mundo. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang nakapanghihilakbot na gabi dahil isang mas matinding pasabog ang nanggaling sa Estados Unidos na tila dinamitang sumabog sa mukha ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina ng FBI, ang First Lady na si Liza Araneta Marcos ay di umano'y arestado at kasalukuyang nasa ilalim ng kustodya ng mga otoridad sa Amerika dahil sa pagkakasangkot sa isang dambuhalang sindikato ng ilegal na droga. Bakit nga ba nananatiling tahimik ang palasyo at bakit pilit na itinatago ang tunay na kalagayan ng unang ginang kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng reputasyong matagal ng iniingatan ng kapangyarihan sa ilalim ng madilim na gabi? Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang apelyido? La MNR kaya tinanggal nila. Talaga ba? Hindi ko pa napanood. Ni MNR, nung isang araw lang magkasama kami ni MNR. So, dapat talaga, well, alam ko naman si Inday maingat. Pero syempre, hindi naman kaya ni Vice President Sara yan palangga. Na hindi naman yun ang trabaho ni Inday. Para, tignan lahat kung sino yung mga nambubudol, ganyan-ganyan, di ba? Hindi yung trabaho yan. So, ang gawin ng mga staff ni Vice President, yung mga lawyer nyo, you have to do your job palangga. Panagutin nyo to mga ulul na ito. Dahil, kaso yan. Crime yan. Ang ginagawa nila. Dapat hindi lang nagtatapos dito sa pag-post ni Inday Sara na papanawagan niya ito fake yan. Kasi dapat ngayon pa lang, ilubog na natin sa kumunoy itong mga alpot na ito. 'Di ba? Na wala nang ginawa kundi mag-solicit na mag-solicit. Nagulat kayo, no? Na alam ko na tumatambay pala kayo doon, ha? Para manghingi kayo ng pera, ha? Ang kakapal din talaga ng mukha ninyo na lahat na lang ng politikong mayaman ay kulang na lang ibika ang bilat ni Alpot. Kaso, dugyot. Diyos ko, akala niyo siguro uubra yung bilat niya doon. Kaya siya ay bumabakod-bakod. Di ka ba nakontento? Sa mga boto na nasumulod dira sa imo nga sa imo nga bilat na makahang pa sa bilat ni Ann Curtis. Di ba? Nakakaloka, di ba? I wish, makakapagsigaw-sigaw ako. Kaso lang, hindi ako makasigaw-sigaw ngayon. Malakas na yung boses ko. Yan ang katotohanan. So, tignan nyo, yung mga nakita niyo ba yung pangyayari ngayon sa social media? Yung mga taong gumawa ng fake news against me, alam niyo na kung sino yung mga yun. Tignan mo, nagtitrending sila ngayon sa mga kalaswaan. Hindi ko na sila kailangang i-mention. Kasi may mga bumibira sa kanila, factual pa. At huwag natin sila i-mention kasi gusto-gusto nilang i-mention sila para mga cloud chaser yung mga yan. Di ba? So, mga palangga, okay, tignan natin to, ha. Alam nyo, yung ubo ko hindi pa gumagaling kasi nilalamon ko lahat ng mga pasalubong sa mga binigay sa akin. Okay. So, wait. Okay, now let's go to bago yung ating mga headline. Sabi ni SDS New York, Madam, may nag-PM sa amin na ang flowers per PRD's 81st birthday ay business. Ng mga alpot. Ayun na nga eh. If you want to buy flowers for PRRD, do it. Do it, mga palangga. Hindi mo pwede, hindi ka, nanulisit na naman ba? Oh my God. Nakita nyo? Nakita nyo, nahubara na silang lahat. Nakita nyo ba lahat ng sinabi ni Maharlika
Nung una, nagdalawang isip kayo, nag-unfollow yung iba, then bumalik naman kayo. Thank you. At nakabalik kayo ng bonggang-bongga. Lahat totoo. Magsimula sa expose at yung mga eksena sa Hague. Di ba? Kita nyo yan. Ano daw? No more na, mga kadiri yan, mga cloud chaser na yan, sabi ni J3. Kim Kinyu, na-miss ko yung live mo, Palangga. Thank you, Palangga. So ngayon, yan. So, yan ang whether sa Hague, sa ibang lugar, mag-ingat kayo. Okay? Ano sabi? May naigit daw. Ang cheap, no? Huwag natin patulan yun. Mayroon ng bumuboljak doon. Di ba? Ang boljakin natin yung mga bangag. Kasi alam niyo naman, doon ako nakafocus. Itong bangag na ito, na gobyernong ito, dapat talaga ay matapos na yan. At marami nagko-comment. Sabi ni J3, they're asking 1 euro daw. 1 euro? Kung ilang million kayo, di $1 million, ay 1 million euro richer na sila, di ba? Sabi ni Dens, hindi daw siya nagdalawang isip sa akin. Yes, thank you naman palaga. Grabe ang taking advantage of the situation ng akala mo is solid Duterte pero puro sila pagkakitaan. Totoo yun. Walang problema if you want to sell something using your own brand. Like ako, di ba? Although hindi pa tayo nagsastart sa ating pagbibenta, but hopefully malapit na. Naging busy ako sa mga eksena ko. Ngayon, it's okay. Free market tayo eh. Pwede mo ibenta. Yung iba nga, binibenta nila yung bilat nila. So, pwede ka magbenta ng kahit anything na items mo. Diba? Cosmetics, cups, mugs. It's okay. Kasi ako nagbenta ako ng mugs. May mga limited edition ako ng mga mugs. Wala akong time talaga magbenta ngayon. I still have stocks for that. Mga limited edition ko noong 2017. Pero hindi ako ginamit ng pangalan ng Duterte o Sara Duterte. Ang ginamit ko, pangalan ko. Personal name ko, brand ko, kumbaga. Hindi mo pwedeng sabihin mo, ito, flowers for PRRD, that means you're making money, di ba? Tapos diretso sa kanila, nasaan yung accounting? Hindi mo ginagamit. So, magaling sila dito at nabuking ko na sila. Na mga politiko talagang binabakura nila, tapos ginagamit si PRRD. Kapal na mukha nyo, mga putang ina nyo, mga alpot kayo. Wala kayong pinagkaiba kay Trillanes. Okay? Kayo ay mga jutang ginina na bukas sa lahat ng gustong magbayad sa inyo. Kaso lang hindi kayo umubra. Nagkakaletse-letse na nga ang buhay ng mga OFW. Ginagago nyo pa sila. Yun. Yes, Flor de Liza. Okay, now, ang daming issue, pero tapusin natin to si Senator Marcoleta at itong si Lacson. Maiksi lang to. Kasi napanood ko kagabi dahil nag-vlog ako, kaya lang hindi kinain ng alindog ko. So nakikita mo tong si Lacson na talagang boljak na boljak kay Senator Marcoleta. Ang kino-question kasi ni Senator Marcoleta, in summary, sa privilege speech niya 2 days ago, na bakit itong si Ulol na Lacson na ito, na hindi niya pinapatawag yung mga pangalan, malalaking pangalan, na na-mention ng mga whistleblowers. Like si Tambalos Do, si Martin Romualdez, si Lisa Tanas, si Bangag, si Sandro, Dadadak, at sino pa. At bakit hindi niya ipatawag, mag-open siya ng investigation dito sa pasabog o sa expose ng 18 Marines. Okay? So, mahaba yung bakbakan nila. Ano ang sagot ni Lacson doon? Okay? So, nag-privilege speech siya. Ano ang tinira niya? Tama si Kong Marcoleta, ad hominem, personal. So, inungkat ni Lacson yung issue doon sa insurance. 'Di ba? Na nakapangalan yung asawa ni Kong Marcoleta. Settled na yun. Wala na yun eh. 'Di ba? Then, yung mga issue, very personal. Sabi nga ni Eloisa, kung Eloisa Palangga, si Myro, kung si Senator Marcoleta ay isang
kung katulad ni Senator Marcoleta si Lacson, na si Lacson ay bugo, at kitang-kita mo naman talaga na bata ng mga bangag, gagamit din siya ng ad hominem. Sabi nga ni Palangga kanina, pwede yung sabihin, ikaw, pulis ano ka koratong baleling ka nagtago ka nga, di ba? Ng panahon ni Jimmy, nagtago ka, tumakas ka kasi, yun ay mga ganong personal. Ang gusto lang naman sabihin, ang tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta, we talk about yung subject matter na pananagutin itong mga sangkot sa flood control. At ito yung mga pangalan, at ito na yung 18 Marines, bakit hindi pinapatawag ni Lacson? 'Di ba? Bakit hindi niya pinapatawag yung mga pangalan na yun at parang hindi parang nag-lawyer pa siya doon sa mga witness na nakamaskara. Na remember that? Na sumasagot siya in behalf of those two resource person na nagtatago sa at I believe yun yung dalawang babaeng yun yun yung nasa picture ng pasabog ng 18 Marines na nagbibilang ng pera para ibigay kay yung mga malamalata kay Lisa Tanas. So napakasimple lang, ang haba ng litanya ni Lacson. Dito mo makikita, mga palangga, na nasa malungkot na kadiliman ang bayan natin. Dahil itong ulol na Lacson na ito, kitang-kita mo ang kanyang kasinungalingan. Ang hinihingi lang naman ni Marcoleta bilang isang senador, gawin mo yung tama. Ipatawag mo yung lahat ng mga na-mention. At ang kagaguhan pa ni Lacson, sinasabi niya na parang dinidepensahan ni Senator Marcoleta ito mga diskaya. Narinig niyo naman yung paliwanag ni Senator Marcoleta na gusto niya na nag-apply yung mag-asawa ng ng protection, 'di ba? Ng protection bilang bilang mga whistleblowers para sana maproteksyonan sila para makapag-reveal pa sila ng mga statements. Kasi kailangan proteksyonan mo muna, 'di ba? Ipinapaliwanag uli ni Senator Marcoleta na yung yung sinasabi ng Bangag administration na dapat isoli muna nila yung mga ninakaw o yung mga involved na pera doon sa illegal flood control na yon. Ipinapaliwanag ni Marcoleta na wala namang batas na kailangan mo muna magsoli para i-grant ka nitong whistleblower witness protection na ito, di ba? So yun ang tinitwist ni Lacson. At iniiba niya yung kwento. Simple lang. Ipaliwanag mo ipatawag mo si Tambaluslos. Tapos nung hindi umattend, di ba, sabi nga ni Senator Marcoleta, pinatawag kunwari, tapos nung hindi umattend, ang sabi ni Lacson, parang nasa kanya yan kung pupunta siya o hindi because of that parliamentary courtesy, chuchu-chuchu. Di ba? Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi lang bilyon-bilyon. Talamak yung pagnanakaw sa kaba ng bayan. Bakit hindi i-waive yan? Diba sabi nga ni Senator Marcoleta, kung ako ang chairman ng committee na yan, ng Blue Ribbon, ipapatawag ko kasi halos ilang porsyento. Well, let's talk about ilan ba ang budget na, ilang trillion? 6? Anyway, kung almost 1 trillion, okay, yung ninakaw, di ba, ilang porsyento yan? Napakalaki na part ng pera ng bayan na ninakaw ng Bangag administration ng mastermind. So, mga kababayan, sabi ko nga, you have to do something. Ako, sabi ko, lahat ng pwedeng matanggal si Bangag, nandiyan na. Taong bayan na lang dapat ang kumilos. Lahat nag-expose na si Zaldico at ang alam ko may mailalabas pa. 'Di ba? Tapos ano ang gusto pa nila na nung isa doon sa mga napag-usapan, 'di ba, sabi nila noon, hindi yan totoo sinasabi ni Zaldico. Itong grupo ni Lacson, Tito Soto, yung mga ulol na yan, grupong Bangag, na dapat hindi paniwalaan si Zaldico kasi hindi naman nakanotaryo o yung hindi sworn statement yung sinabi niya. 'Di ba? Nung nagpa-apostil na, ano sabi ng mga ulol? Kailangan umuwi muna siya dito at harapin niya. Paano nga uuwi yan? Papatayin nga ng Bangag at saka ni Tambaluslos at ni Lisa Tanas. So wala silang pakialam
sa buhay, okay? Sa buhay ng whistleblower na si Saldico kahit mapatay. Kasi yun naman talaga intensyon nila eh. Gusto man tayo, yun ang intensyon nila. Gorgorin si Saldico at nang hindi na makapagsalita. But sorry na lang sila, mas matalino sa kanila yon. Kaya mo yung 18 Marines. At ako, nakinikinita ko, mas may malupit pang pasabog yan. Sabi ko sa inyo never ako nagkamali dyan. Nasabi ko, Saldico should speak up about this. Ilabas niya, hindi delivery ng pera. Sabi ko, for sure, may video yan, may picture yan, may maleta yan, may ganito, may ganyan. Di ba? Naging PNP chief yan. Dahil binlockmail niya si Erap, nasagasaan yung husband ng asawa niya paglabas sa kulungan, sabi ni Biscop. Ano yun palangga? Parang hindi ko yata alam yun. May troll palangga pumasok. Ang gusto mo ba gurgurin ko? Okay, let's gurgur that. Okay? Now, he's dead. Bye, troll. Okay, pero marami yan sila. Marami kasi yung bayaran ni Lisa Tanas. Okay? Now, mga kababayan, here we go. Okay. So dahil yan ang mainit pa rin na issue ngayon, ang paggagawa ng fake news kay Inday Sara, sabi ko dapat imbestigahan. Itong ulol na anyo, nagsampa din siya ng kaso laban dito sa 18 Marines at Attorney Baligod dahil sa kanyang pagkadawit dito na siya ay nadeliveran din siya ng maleta. Alright? Ang kapal ng mukha ni Anyo, napoprotektahan daw niya yung pangalan niya. Sabi niya, I have to, okay, sabi niya, okay, I have to protect my name. I have to defend my honor. Anong honor mo, Anyo? I served the armed forces for 38 years at kahit isa o anumang kaso tungkol sa corruption or whatever, wala akong kinasangkutan. Lalo na nung DILG secretary na ako. Pero nasangkot ka, Anyo, sa kidnapping kay PRRD na dati mong boss na pinahamak mo dahil ikaw ay nakipagsabuatan kay Bangag. Alright? So wag ka dito maglinis-linisan, Anyo. Hindi ka papangalanan ng 18 Marines na yan kung wala silang ebidensya. Kaya good luck sa'yo. Okay? Yan ngayon. What else? Ano pa ang mga eksena dito? Ayun, nasabi ko na ito yung tungkol kay Inday Sara. Okay? Marcoleta, Marcoleta, kaya mo talagang, kinastigo? Si Marcoleta ang kumastigo kay Laksong Ulul. Okay? Ano yung sabi dito? Talagang bias tong mga media na ito. Hindi natin sabihin, yung mga sinasabi ni Lacson, puro kadyotahan. Ito na naman, panibago na naman ng mga bangag. Pilipinas at Portugal nag-uusap na para mabilis ang pagka-aresto kay Zaldico. Tignan mo, sino naman nagsabi ito? Nakipag-usap na ang bangag na gobyerno sa mga otoridad ng Portugal upang mapadali ang posibleng pagbalik sa bansa ni Zaldico. Okay? Ayon kay Bangag. Okay. Ito pa daw isa sa mga interview niya. Sinabi ni Bangag na kinakailangan ng kooperasyon ng bansang kinaroonan ni Ko dahil hindi maaring magsagawa ng pag-aresto ang mga otoridad ng Pilipinas sa labas ng kanilang jurisdiction. Good luck sa iyo, Bangag. Buti alam mo, sabi ni Bangag, you cannot bring him home because this is not the way it works. We have to ask the assistance of the country where he is in which is presently Portugal. Sigurado ka ba na sa Portugal? Basta alam ko kung nasaan si Zaldi. Wala sa Portugal. Clue ko yan sa'yo, Bangag. Okay? So that's what we have done. Alam mo, yan din yung mga kasinungalingan nila na pina-interpol nila si Ahari. Sinubukan nila. Sinubukan nila na i-bribe ang mga Interpol, sa Austria. Okay? Sabi dito ni Bangag, okay? You do not send your own police to go and pick him up kasi wala namang jurisdiction ng police doon sa ibang bansa. Pero nagpadala kayo ng mga police ninyo nung pinag-kidnap ninyo si
yung anak ni distressed mother. Tumigil ka nga bangag, hayop ka. Sabi niya, so they cannot arrest anyone. So it will have to be the assistance of the hosting country. 'Di ba? Kaya yun din ang ginagawa nila kay Spoke Sari, yung nag-provoke sila, 'di ba? Alam nila na hindi nila pwedeng maaresto si Spoke Spoke Sari at saka si Zaldico. So ngayon, mga optics lang yan ni Bangag. Hindi niya mapapauwi si Zaldico. Okay? Unless nagagamit sila ng illegal na pamamaraan. Kasi, ayon sa aking panaginip, okay, ay protected si Zaldi. Okay? Kung ano man ang nagpo-protection sa kanya, pinoproteksyonan rin siya ng bathala. For sure, may bathala din siya. Pinoproteksyonan siya na hindi siya mapatay ng mga bangag. Yun ang gusto ko sa mga bangag. Good luck sa inyo. Okay? Kung mapapatay nyo si Zaldico. Kaya nga sabi ko nga, ngayon, kaya Zaldico, you have to take care of yourself. Ingatan mo dahil hindi ka sasantuhin ng mga bangag. Mas kilala mo sila. Well, kilala ko rin sila, demonyo sila. Kilala rin sila ng taong bayan na sila ay manggugurgur. So ngayon, remember, si John Vic Remulla, sinabi din niya na, sigurado kami na nasa Portugal, okay? Si Zaldico na may citizenship o may passport na Portuguese. Tapos biglang nagpa-apostil si Zaldico sa New Zealand. E di sunog na naman siya. Lahat yung mga sinasabi ni Bangag, mga kasinungalingan yan. Okay? Wala sa Portugal si Zaldico. Okay? Alam ko yan kasi nagsabi dun sa panaginip ko. Wala siya dyan. Lahat yan mga optics ng mga bangag. Okay? Ngayon mga palaga, para lang siyang may masabi sa interview. Kaya sinungaling tong bangag na to. Sinungaling yan. Baka mauna ka pa bangag. Ngayon, meron siyang drama ngayon. Na nagalit daw si Bangag doon sa mga nag-abuso sa mga OFW doon sa Bahrain. Remember that? Yung nag-viral na nanghihingi ng help ang mga OFW sa Bahrain. Tapos ang sinabi nung kanilang yung staff nila doon sa Bahrain sa embassy ay wala na daw silang maitutulong kasi walang budget. Mga kababayan, sinasabi ng Bangag administration, itong ni Clarissa Taratara, okay, na nung nakita daw ni Bangag yung viral video na yon na nagpapakita, Alermo ang pangalan, na hindi daw maganda ang pagtrato sa OFW, agad niyang inutusan si Kakdak, si DMW Kakdak para mag-imbestiga at umaksyon sa naturang insidente. So mga kababayan, i-cover up nila to kasi maaari, okay, medyo hindi lang maganda yung approach nung staff doon sa embassy sa Bahrain, pero maaari, mga palangga, na wala talagang pera. Pwedeng walang pera doon na maitutulong sa ating mga OFW kasi nilunok na nila lahat. Ninakaw na nila ang pera ng bayan. So maaring totoo yung sinabi, kailang bastos lang din yung taong yun. Well, pare-pareho sila. What do you expect? Bastos yung